Okay po, good day everyone. So this is a short tutorial po para po dun sa gagawin nating Periscope. So earlier, nagbigay po ako sa inyo ng printed template for this Periscope at ang goal natin is to create this base. Okay po, so kung makikita nyo, ating pong base ay nahati sa 4 quadrants. So meron tayong 1, 2, 3, and 4. So doon po sa binigay ko po sa inyo na mga papel, so you need to cut it a square like this. So yan po, square po siya. Then, ang goal natin ngayon is pagdikit-dikitin yung mga parts para sa mismong foundation ng ating periscope. Okay po, so once na nakat nyo na po yun, so meron tayo apat ngayon na cutouts, labeled 1, 2, 3, and 4. So based dun sa picture natin kanina, so kailangan magkadikit si 1 at si 2. So using your glue, kung makikita po ninyo, meron tayo ditong red solid line. Ito. Okay po. So gagawin natin dyan, parang nagawa lang tayong entire papel, kailangan po yung dalawa nating line na red ay magpatong. Okay po. So you need to align po, pwede si 1 or si 2 nakapatong, align po yung red natin niya para makita nyo po kung saan sila mag-meet para makuha natin yung tamang sukat ng ating mga squares. So once po na nasukat nyo, kindly glue it po, konti lang, di ba? Mapadikit lang natin yung mismong papers. Yan. So again na, dapat naka-align po yung red line doon po sa red line ng kabilang paper. So, use your lines po na nakalagay o nakaprint na din doon para makita nyo kung pantay ba o hindi. So, that's the first natin yan. So, magkadikit na po si 1 and 2 at yung ating po mga lines ay aligned. So, let's now proceed to the third and fourth sheet. Tabi lang po natin yan. Okay po. So, dito din po, makikita nyo, meron tayong red solid line dito sa gitna. So, yun din po ang gagawin yung reference para mapatong natin sila ng maayos at pantay. Okay po? So, gluhan uli natin ito ng konti. Okay po. Then, i-align natin ngayon si 3 kay 4. So, using the lines. Okay po. So, yan. So, nabuo na natin yung ating 2 parts. So, ngayon naman po, ang goal natin ay pagdikitin si 1, 2, at saka si 3, 4. So, ganun din po. So, makikita nyo po dito, they both have a line na horizontal. So, yun naman po yung gagawin natin reference point for this. Para po mabuo na natin yung ating mismong nasa picture earlier. So, yan po. So, lagyan natin konting glue. Then, make sure po na naka-align. Kasi importante pong align yung ating lines para po dun sa ating illustration board. So, yan. I-align po natin yung line. Then, yan. So, yan po. So, once po na nabuo na yan, so, ito na po yung ating pinaka-template o yung base. So, we have the 1, 2, 3, and 4 na katulad po nung ating nasa picture earlier. Okay po. But then, after this po, you need to paste it in your illustration board. So, once na-paste po sa illustration board na yan, okay po, makikita nyo may mga gray colored parts po tayo dyan. So, you need to cut those parts po. Okay po. Kasama na po yung illustration board. Kumbaga, ikakat yung illustration board na align po dito sa ating template. Yan po. Again, paalala lang po, dapat po ito ay nakadikit doon sa puting part ng ating illustration board. Kasi kailangan nasa loob yung ating item. So, after po nito, so, meron tayo dito mga lines.
Okay po? So, di ba po kapag nakat yung illustration board, matigas yun. So, ang gusto ko pong gawin ninyo, yung mga lines po na ito, okay po, ay sugatan nyo gamit yung cutter na hindi siya mapuputol. Para once na finold po ninyo, ay fold na fold siya. Yung kumbaga, sharp yung edges niya kapag ginawa natin siyang pa-square. Okay po? So, i-fold lang po ninyo. So, kung illustration board po yung gamit po ninyo, make sure lang po na lagyan nyo muna siya ng konting hiwa or sugat para po maganda yung folding ng ating periscope. So, yung lahat po ng lines natin dyan na black and orange yung ito po, ifo-fold po natin yung ifo-fold nyo po yun. Yan po. Simple folding lang. Kailangan po akin. Okay po. Ayan. So, na-fold ko na yung body. So, ito naman po mga maliliit na to. So, ito po kailangan natin i-fold. Ayan. At ito din pong triangle. Kumbaga, lahat po nung lines natin, except yung red lines, ay i-fold po natin. Ayan. Ito fold it. Ayan. I-fold natin yan lahat. Pero din po sa illustration board ha, kailangan naka-fold kasi mahirapan kayong ayusin siya. Hindi siya mafo-fold. Okay po, so once natapos na tayo mag-fold, ito na po yung time para i-assemble natin siya to our periscope. So, you just need to glue this, yung part natin na dito. Lagyan niyo po ito ng glue. Then, ayun po yung ididikit nyo dito sa gilid na part ng ating yan. So, creating this shape po. Then, ito naman pong nasa gilid. So, kung papapansin nyo, meron siyang triangle. Kasi, ito pong mga excess na to, ito ilalagyan natin ng glue. Yan. Then, ididikit nyo po dito yan sa square. Kasi itong square na po na to, dito nyo ilalagay yung salamin. Okay po. So, yan. Dikit lang natin ito. So, syempre, mas mabilis idikit ito kapag nasa illustration board kasi matigas lahat. So, ito, kailangan natin dikitin. Ayan. So, ganoon din po yung sa baba. Hindi dumikit. Ito din po sa baba. Gluhan nyo ng konti. Ayan. Okay po. So, ayan na po. So, nabuo na po natin yung ating periscope na base. So, ganito dapat po yung mabubuo nyo using your illustration board. Okay po. Okay, so ganito po dapat yung mabubuo yung product using your illustration board at yung ating condition. So, pahaba siya na rectangular natin. Then, ito po yung dulong to. Dito nyo ilalagay yung inyo pong mirror, magkabilang side. So, once na ginamit nyo po, sisilip kayo dito. So, makikita nyo na po yung the other part. So, yan po yung ating periscope. So, thank you po. Sana po nakatulong yung ating tutorial.